Naranasan niyo na ba na mag-order sa Lazada at may problema? Kung di yupi, basag, o damage ang product, o kaya ay kulang ang item, o kaya ay hindi gumagana. Mayroon tayong mga paraan at proseso para maisauli natin ang item sa Lazada na may issue at pwede pa natin itong ma-refund. So, nag-order na kayo at natanggap nyo na, pero may problema. Ito na ang step-by-step natin gagawin kung paano tayo magre-return at magre-refund sa Lazada. So, reminder lang, wala po tayong babayaran at kailangan lang natin itong gawin. Pwede nyo rin i-forward ang video sa timestamp na yan kung gusto nyo mag-skip at paroonin nyo lang ang hindi nyo alam. Okay? Tara, umpisa na natin. So, unang-una, how to return the product with issue. Open natin ang Lazada app and click your account. And then, pagka-open ng ating account, yan sa ilalim, click natin ang to receive. Pagka-click natin ng to receive, click return and refund. Yan, nasa gitna. And then, again, click ulit natin yung return and refund. Okay, so I have a problem or I did not receive. So, isa dyan ang inyong case. Pili lang kayo isa. So, kung meron pa kayong isang item or more, pwede nyo tignan o i-double check kung dalawang item ang isasoli nyo or isa lang. So, piliin natin ang ating return method. And then, mamili rin tayo ng drop-off point. Okay? So, halimbawa, pwedeng Lex o kaya ay JNP. O kaya pwedeng self-arrange o kaya pwedeng pick up o pwedeng self-arrange at po pwede rin courier. Pwedeng Lex o kaya ay JNP na courier. So, piliin lang natin ang ating return reason. Pwedeng packaging is damaged, size not advertised, missing accessories o counterfeit, o kaya defective item. So, sa case natin, pipiliin ko ay defective item o kaya not working as intended. Okay, sa drop-off location, papakita rin nila sa inyo ang mga drop-off location sa addresses. Ayan, piliin nyo lang sa ilalim yung eksaktong address na malapit sa inyo. O pwede rin self-arrange. Kayo mismo ang mag-aasikaso at magpapadala. Meron din tayo mga instructions dyan. Kompleto yan. Basahin nyo lang isa-isa. At nandyan din yung step-by-step na gagawin nyo. Okay? So, kung pinili naman natin ng JNP at dito tayo magpapadala, yan ang ipapakita ko sa inyo ngayon para makita nyo ang example. So, okay. Pinili natin ng JNP na drop-off location. At ipapakita niya naman sa atin ang mga addresses o mga lugar na saan pwede natin ibagsak ang ating return. Okay? So, andyan yung mga address. So, kinopya ko ang isa sa mga address para ilalagay natin sa comment mamaya. Actually, optional lang yun. Pwedeng wala. Pero para sa akin, para alam ko lang yung address. So, pagkatapos nun, makikita nyo na sa ilalim yung download picture. Okay, so time to download. Gagawin nyo lang, kunin nyo sa inyong cellphone yung sinave nyo na defective o may problema na item at i-upload na lang dito sa website. Okay? So kunin nyo mula sa inyong album at i-upload nyo lang sa gamitin natin ng gallery para mag-upload tayo ng picture. And then, yan, makikita nyo na yung inyong uploaded picture. Okay? So, pwedeng dalawa, pwedeng tatlo, pwede ring video. Okay? So, i-upload nyo lang. And then, lastly, tatanungin kayo kung sigurado ba kayo na magre-return kayo ng item? Yes. Okay, at this point, tapos na tayo sa first part. Okay, so nakapag-request na tayo ng ating return. Okay, ang second step naman na gagawin natin ay maghihintay tayo ng approval ni seller. Seller will respond by, so 3 days ang binigay nila sa kanya para mag-reply. Anyway, mag-reply man siya o hindi, automatic po yan na marerefund ang ating request. So, isa pang paraan, pwede natin i-chat si seller na nag-raise na tayo ng return and refund para ma-aware siya na isusoli natin yung item. Okay? So, by this time, pending pa ang ating drop-off. Huwag niyo muna siyang i-forward sa JNT because nag-iintay pa tayo ng approval ni seller. Okay? So, reminder lang, kapag Lazada Mall, meron tayong 30 days at pagka non-Lazada Mall,
meron tayong 7 days para i-drop o ibigay yung ating defective item. So at this time, in-approve na ni seller yung ating request. Okay, so nakikita niya. So please ensure the item is packed and return the item at any JNT Express. Okay, so ibig sabihin, ito na yung gagawin natin ngayon. So click nyo lang yung return label dahil i-download natin yan. Makikita nyo yung file name, return label, PDF. So PDF file po yan. Mamimili lang tayo ng download kung saan natin siya ibabagsak. Since na PDF po siya, so ang gagawin natin ay pipiliin natin ang PDF. Yan. Okay, pag na-download nyo na, makikita nyo na yung eksaktong return label. Okay, yan po yung eksaktong ipapakita natin sa JNT Courier. Okay, so what to do next? Pupunta na tayo ngayon sa JNT Express na pinakamalapit sa atin at ipapakita na natin yung label na na-print natin o na-save natin sa ating cellphone. And then mula doon, magpiprint uli ng bagong label si JNT at bibigyan niya kayo ng kapirasong papel na inyong kopya na kapareho ng inyong pinadala. Kailangan nyo yan for verification at kung sakaling hindi makarating yung inyong package sa seller. Okay? So, meron kayong return slip. Okay? So, paano naman natin malalaman kung na-refund na yung ating amount sa ating wallet? Okay? So, first, click natin ng refund and cancellation. And then, click return to seller. Yan. Okay, and then, pag na-click nyo na yan, ang sabi niyan, the payment has been refunded to your chosen original payment channel. Okay, but, ito pa isang magandang balita dyan, you receive a fund, a past refund. Okay, ibig sabihin, kare-request lang natin kahapon na once na natanggap na ni JNT, nandito na kaagad yung ating refund. So, in-approve na kaagad ni Lazada. Okay? So, next is paano naman natin malalaman kung nandun na sa Lazada wallet yung pera natin. Okay? So, click your wallet. Ayun, yung nasa taas na taas sa kanan. Yan. Makikita nyo na yung inyong refund na nadagdag na sa inyong balance. Okay? Tsaka, pwede pa rin natin ma-check kung kailan siya dumating. So, i-click natin ang history. Yan. And then, pag na-click nyo na yung history, makikita nyo yung eksaktong date kung kailan pinadala ni Lazada yung inyong refund. Okay? So, sa susunod naman natin video, tuturo ko naman sa inyo paano tayo mag-create ng Lazada wallet para sa mga wala pang wallet dyan. Kasi dito ibabagsak ni Lazada yung mga refund. Okay? So, maraming salamat po sa panonood at sana may natutunan na naman kayo at i-comment nyo lang kung meron po kayong mga katanungan. At huwag nyo na rin kakalimutan na mag-subscribe, like nyo na rin at share nyo na rin sa inyong mga kaibigan. Okay? At i-follow nyo na rin ang ating FB page kung kami ay nakatulong sa inyo. Okay? Maraming pong salamat sa panonood. Mula po sa ProMag TV. God bless.